Naglakbay, natulog dito sa kalye, at may gumapang dito sa jeep, nasiraan ng mga gamit, sumakay sa tren, ilan sa mga karanasan ko nung ako ay bumiyahe. Eto nga pala yung araw na may pupuntahan tayong muli, kaya naman agad akong tumungo dito sa may port. At dito nga, meron na naman tayong nakilala ng mga bagong kaibigan. Upang makasakay dito sa barko, kinakailangan muna namin kumuha ng ticket. Eto nga yung pinakamaagang aalis, kaya dito kami sumakay sa may Starlight Jupiter. Marami na nga pala akong beses nakapagbiyahe na mag-isa, kaya hindi na ito bago para sa akin. Napakalamig nga pala ng panahon, kaya naman kumain agad ako ng noodles. Napakaliwalas nga ng panahon at sobrang kalmado ng panahon. At sa mga oras nga na ito, hindi ko naramdaman na nakarating na ako dito. And 2:43 ngayong umaga at dito ako binaba ng Buman. So, intay natin. So, let's see. Dahil maaga nga tayo nakarating, dito ako natulog dito sa may kalye. Sa gilid lang, sa may iskinita. Hindi naman tayo mapili at hindi naman tayo maarte. Dahil wala naman tayong pinipiling lugar, basta makapagpahinga tayo at sa palagay natin, ligtas naman tayo, okay na tayo dun. At basta wag lang tayo mabasa ng ulan. So, magubog naman yan. Ayun guys. Mula nga sa ating pagpapahinga, maya-maya nga lamang ay may lumapit sa aking pusa at na para bang gutom na gutom. At buti na lang, meron pa tayo natirang pagkain mula sa biyahe. Ito nga pala yung pwesto kung saan tayo natulog. At pagsapit nga ng araw, agad naman ako naglakad-lakad dito sa may kanto para maghanap ng makakainan. Hindi naman ganun kalayuan, agad naman tayong nakatagpo ng may makakainan dito. Kahit puyat pa nga tayo mula sa biyahe, agad naman akong nag-almusal. At nung nalaman ko na alas 8 pa pala ng gabi, magbubukas yung accommodation, nagpunta muna ako dito sa may 7-Eleven para magpahinga at para makakain na din. At nakatagpo naman ako ng masarap na siomay. Mula sa aking pagtambay, naglakad-lakad muna ako dito sa may iskinita at naghintay ng matagal hanggang sumapit ang gabi. Mula sa mahabang oras nga ng aking paghihintay, nandyan na rin yung aking mga kasama. At pagsapit ng umaga, agad naman kaming kumain. Eto na nga pala yung araw na pagsisimula ng aming training. May mga bago na naman tayong makikilala ngayong araw. Matapos nga ang aming training, agad naman kami nag-impake at magtutungo nga sa panibagong lugar. Mula sa maiksi naming paghihintay, agad naman kaming sumakay ng tricycle para magpatuloy. Buti na lang nandyan yung ating mga bagong makakasama at hindi na tayo mahirapang maglakbay. Sa pagbaba nga namin ng tricycle, agad naman kami sumakay ng jeep. Hindi naman naiwasang magkwentuhan at magkulitan ng aking mga kasamang ito. At dito nga agad namang nagkaroon ng traffic dahil hapon na nga sa mga oras na ito. At dito nga naka-encounter ako ng kakaibang eksena. Sa kalahating oras namin paglalakbay dito sa jeep, agad naman kaming bumaba. At dito nga naglakad-lakad na kami hanggang makarating kami dito sa may ticket booth ng pampasaherong tren. Sa totoo lang, ito yung kauna-unahang pagkakataon na makakasakay tayo sa tren sa tagal-tagal ng panahon natin dito sa mundong ibabaw. Dahil laking probinsya lang naman tayo. Dito nga hindi ko na naramdaman yung excitement dahil first time nga lang nating makasakay dito. Dahil pinangunahan agad tayo ng pagod. Masasabi mo talagang iba yung karanasan mo rito kumpara sa iyong kinalakihan. Dito nga'y pagod at stress na talaga ako. Dahil napakabigat at napakalaki nitong bag na dinadala ko. Sa ilang oras nga ng aming pagsasama ng aking mga kakilalang ito, agad naman kaming naging close sa isa't isa. Dumating pa nga sa punto na hindi kami makadaan dito dahil nagkakaroon talaga ng pagkakataon na nagkaka-error itong ticket namin, kaya agad naman niyang sinauli at pinapalitan. At sa wakas nga, maya-maya ay nasilayan ko na rin ulit ang kalsada. At dito nga ay papunta tayo ng Laguna. Agad naman kaming pumili dito sa may bus station at kami mula sa nakakainip na pila, mga ilang saglit agad na rin naman kami nakasakay. Ito lang ko kasi yung pera ko po rito na ipambibili ko ngayon sa Philippine Red Cross. Bilang magulang po, buwan na lang ako ng paraan. Personal po ako, malapit lang naman po rito. Nakikisakay-sakay po sa mga papasero sa sakyan. Nila sana ako ng unting unawa at tulong po ninyo. Pandagdag lang naman. At pagbaba nga namin ng bus, kumain muna kami ng masarap na pares. Naalala ko tuloy na isa sa pinakamasarap na natikman kong pares, iyon na sa Batangas tayo. Sumakay muna kami dito sa tricycle at umikot at humana ng matutuluyan. At nasilayan naman namin ang pinakamagandang mall nila dito. Sa aming ang paghahanap at siraan pa nga tayo ng bag. At pagsapit nga ng umaga, nagkape naman kami agad. Dahil nakakita rin naman tayo ng hotel. Eto ngayong oras na kung saan panahon para mag-assessment. Kaya excited na rin kami at may halong kaba. At sa aming pag-uusap, itong mga kasama namin ay nauna na. Kaya nagpaalam muna kami na maghahanap kami ng makakainan. Tulad ng unang araw, ganito pa rin yung ating ulam. Matapos nga namin kumain, agad naman kami nag-review. Sa mga ilang oras nga namin ng assessment, sa wakas natapos na din. Kaya tuwan-tuwa talaga itong mga kasama ko. At kaya naman nagyaya ang isa sa aming mga kaibigan na kumain bago magsialisan. At pumunta nga muna kami dito sa may mall. At nakita ko nga ang isa sa mga pwesto dito, Oriental Mindoro Bowl. Parang atin to, diba? At dito nga mararamdaman mo na Pasko. At dahil gutom na tayo, naghanda naman at umorder
na masarap na bulalo. Nakakagutom na talaga sa mga oras na ito. Habang naghihintay itong mga kasama ko, kanya-kanya namang dot-dot sa kanilang mga telepono. First time nga daw pala nila na may makasamang content creator. At tuwan-tuwa naman sila. Sa pagsisimula nga namin ng aming pagkain, agad naman kaming nabusog lahat. At ito namang si ate, dala-dala niya pa yung mga tirang buto. Sakay na rin ako ng bus pa uwi. Sa aming pagwatak-watak nga dito, at matapos nga ang lahat, nakarating na agad ako dito sa Batangas Pier. At meron na nga tayong passenger ticket. Grabe, sanay na din tayo bumiyahe. At hindi na tayo naninibago. Sa mga oras nga na ito, tinitipid ko na yung baterya ng cellphone ko para makapag-update kung nasaan na tayo. At nakasakay na rin tayo ng barko dito sa Santa Brigida. Dito nga ay pagod na tayong nakasakay. Mula naman dito sa paghihintay, nakakagutom na din. May isang taon na nga pala ang nakakalipas bago tayo nakabiyahing muli. At buti na lang, meron akong dalang cup noodles. Dahil makakatipid tayo kung bibili tayo sa labas. Ngayon ko nga lang pala ito nakain. Napakarami talagang nangyari sa loob ng 2 araw. At pauwi na nga tayo sa Oriental Mindoro. Sa ilang oras at ilang araw ko nga pananatili sa Caloocan at Laguna. Marami na naman tayong natutunan at mga kaibigan na nakilala. Napakasayang paglalakbay na naman ito para sa akin. Napakasarap ang manatili sa ibang bayan. Pero mas masarap pa rin manatili din sa sarili mong bayan, hindi ba? Kaya bigla kong namiss tuloy ang pag-uwi. At dito nga sa aking paglalakbay, sumakay naman ako ng pampasahero sakayan. Malapit na nga palang malobat yung aking cellphone. At nakakagutom na rin sa mga oras na ito. Kaya naman bumili ako ng bibingka upang meron tayong pasalubong at meron tayong makain dahil ubos na yung aking dala. At sa wakas, nakarating na rin ako dito sa atin. At eto nga rin yung isa sa pinakamasayang paglalakbay. Hanggang sa muli. Peace yo!